Fridcon KY-V2 from Fridcon Philippines. Ito yung pinaka-latest na budget meal or entry level na intercom system nila. Testingin natin yung performance niya kung sulit ba siya sa presyo niya na 2,250 pesos. Specs niya is 2-rider intercom siya, universal pairing, pwede mo siyang i-pair sa ibang Fridcon models na intercom. IP65 yung waterproofing niya, pwede sa light to moderate rains pero pag malakas alisin niya na, tsaka hindi siya pwedeng malublob. Music sharing while talking, tapos noise cancellation para pag mabilis na yung takbo nyo, magkakaintindihan pa rin kayo ng kausap mo. Battery reminders, wag daw i-overcharge, wag gamitin habang nag-charge, wag gamitin ng fast charger. Makasama niya sa box yung main unit, cogwheel, multifunctional button, power button, USB-C charging port. Tapos dito sa ilalim yung saksakan niya ng headset niya. May kasama din siyang mga stickers, user manual para malaman mo kung paano siya i-operate. Headset niya, 2 speakers, tsaka maliit na mic pang full face helmet. Meron din ng ganitong microphone kapag naka half face helmet kayo or modular helmet. Velcro pads para dun sa speakers tsaka sa microphone. Adhesive type na mounting plate, tsaka itong clip type na mounting plate. Then yung charging cable niya. Rated supply 5 volts 1 ampere. Tapos kailangan natin yung gagamitin niya na charging cable. Yung setup niya sa helmet, madali lang naman. Very straightforward. Pwede nyo i-check dun sa YouTube channel nila, yung step-by-step guide. Pero parang kagaya lang din siya ng mga ibang intercom systems. Ang ginamit ko sa kanyang mount, yung adhesive type. Ang ginawa ko, ininitan ko muna yung 3M tape para mas makapit. Saka ko siya dinikit. Okay naman yung pagkakadikit ko sa kanya. Lagay natin yung unit. Shoot lang natin siya dito. Magkiklick into place yung locking mechanism niya. Hindi mo siya matatanggal ng ganyan basta-basta. Kailangan pipindutin mo siya dito para ma-release yung locking mechanism. Tapos kabit natin yung headset niya dito sa ilalim. Pakita ko na rin sa inyo yung setup ko. So yung speakers dito sa speaker cutouts na nakadikit yung velcro na included. Then tinape ko lang dito para malinis yung wiring. Papunta siya dito sa kabila, yung isang speaker naman. Kasi ito yung microphone. Naka-tape din yung wire, tapos dito siya nakadikit yung velcro niya ng microphone. Then pinasok ko lang dito sa loob yung mga excess na wires, tapos nakalabas ito. Ito yung papunta nung sa unit. Ganun lang yung setup, madali lang. Functions naman, on button niya ito. Press and hold lang natin for 2 seconds para mag-on siya. Welcome. Battery level high. Pairing. Kapag pinower on mo siya, automatic siyang pumapasok sa pairing mode ng phone. So ito yung unit, KY-V2. Pair. Connected. KY-V2 connected for calls and audio. Pag may tumawag sa phone mo, pwede mo siyang sagutin gamit tong KY-V2. Pwede mo rin i-set up na auto-answer siya. Makikita nyo naman lahat yan sa user manual. Tapos kapag nag-maps kayo or any navigation, maririnig niya yung mga voice prompts galing dito sa maps. Nag-play kayo ng music, maririnig niya rin. Para ma-enable naman natin or disable yung auto-answer kapag may tumatawag sa inyo, ipe-press natin yung power button tapos yung wheel, ikot natin siya ng clockwise pag ganun. So press and ikot. Open auto answer. Pag disable, ganun din. Press and ikot. Close auto answer. Ngayon kapag may tumatawag sa inyo tapos gusto nyo sagutin agad, press nyo lang ng isa to. Pag ayaw nyo naman sagutin, double press. Yung volume ng call, ma-adjust nyo rin dito. Twist and hold. Pag gusto nyo nang ibaba yung call, single press lang. End na yung call. Gusto nyo naman mag-voice command sa phone, double press nyo lang. Voice dial. Play tayo ng music. Pwede mong kontrolin yung volume dito sa phone or dito sa wheel. So, volume down, counterclockwise. Volume up, clockwise. Pag ipopause nyo naman, press nyo lang tong multifunction button. Pause, then play. Pag siya naman ilipat yung tugtog, isang mabilis lang na ikot. Ayun. Balik natin. Next, tsaka previous.
Kapag i-off naman natin yung unit, press and hold lang natin tong power button for 3 seconds. Then bitaw. Power Flash siya on. ng red, tapos mamatay na siya. So on is 2 seconds, press and hold, bitaw. Off is 3 seconds, press and hold, then bitaw. Connect naman natin yung intercom ni OBR sa intercom ko para magkausap kami. Power on lang natin. Naka-pairing mode siya sa phone. Then double press natin yung power button para pumasok siya sa intercom pairing. Intercom pairing. Intercom connected. Kapag nag blue light na solid na parang breathing, connected na siya. Pwede nang magkausap itong dalawa ngayon. Galawin natin yung microphone ni OBR kung maririnig dito sa speaker nitong helmet ko. Hindi ko lang dinig pero meron yan siyempre kasi connected na sila. Kapag i-off naman natin yung unit, Power off. off natin parehas. Tapos i-on ulit natin. Tingnan natin kung mag-auto reconnect siya. Welcome. Battery level high. Pairing. Intercom connected. Ayan, nag-connect siya automatically. Intercom volume, clockwise is volume up. Tapos counterclockwise, volume down. Try naman natin yung feature niya na music sharing. Disconnect muna natin yung connection niya sa phone. Naka-off na yung Bluetooth nito. Yan, naka-off. Tapos press natin ng sabay itong multifunctional button tsaka itong power button. Press and hold. Turn on share. Then i-collect natin sa phone to. Okay, by V2. Connected. Connected na siya. Play tayo ng music. Yan, nagpe-play yung music. Try ko isuot yung helmet ni OBR kung naririnig yung music na yan. Naririnig ko siya dito kasi putol-putol yung audio. Subukan ko ngayon i-clear connections tapos ulitin ko yung process. Tingnan ko kung mas okay yung audio nung music sharing. Para ma-clear natin yung mga pairing connections, press natin to tapos yung scroll wheel counterclockwise sabay 5 seconds. Clear din natin tong kay OBR. So na-try ko na ulit i-clear connection, tapos pinair ko ulit siya, saka ko connect dito sa phone. Ganun pa rin yung nangyari. Putol-putol yung audio dito kay OBR sa music sharing. Ang ginawa ko, nag-download ako ng video sa downloaded ng YouTube. Yung kahit wala kang data mape-play mo. Tapos pinlay ko siya. Ngayon malinaw na siya parehas. Yung sa akin nakakonect yung phone ko dito. Ito yung isa kong mic. Tapat natin dito. Tapos dun kay OBR. So okay na yung audio sharing. Dapat yata downloaded. Hindi pwedeng rekta YouTube na via internet or data. Siguro naglolo ko pag ganun. Yan kay OBR. Dinig yung audio. Malinaw. Yung sa akin. Dinig yung audio, malinaw. Suot ko ulit yung helmet ni OBR to confirm. Yan, malinaw yung kay OBR. Malakas yung audio ng kay OBR na music shared. Yung sa akin, malakas din. So test ride na muna natin. Ang importante naman sa akin dito ay yung kami yung magkausap ni OBR. Hindi kasi talaga ako nagma-music kapag nagmamotor kasi hindi mo masyadong dinig yung paligid mo eh. Okay lang gamit na kami dito sa intercom. Mga 3 beses, 4 na beses na yata kami nag-ride. So far wala naman ako na-experience na interference, ganon. Tapos yung audio, malinaw naman siya. Napansin ko lang dun sa audio niya, may konti siyang delay. Lalo kapag nakahinto kayo na nag-uusap, na malapitan. Pero pag umaandar na, hindi mo napansin yun. Hindi ka lang kung dinig si OBR. Kasi yung microphone ko nandito eh. Hindi maririnig yun sa speaker. Okay din yung boses niya, ma-treble siya. Mid yung frequency. Kaya kapag mabilis yung takbuhan, mas pasok sa mix or mas maririnig mo yung boses pag ganon. Testing naman natin dito na medyo high speed or cruising 80 to 100 kung magkakaintindihan pa kami. Kasi senyasin ko na lang si OBR, confirmation na kung naririnig niya ako. So, OBR, dinig mo pa ba ako? Tumatakbo kami ng 80 kph. Mag thumbs up ka nga kung naririnig mo pa ako. Yan, dinig ko rin siya.
Takbo tayo ng 90 kph. Dinig mo pa ako, OBR? Dinig mo ako? Takbo kami ng 100. Dinig mo pa ako? Okay siya sa 100 na takbo, nagkakaintindihan pa rin kami ni OBR. So, malinaw yung boses kahit mabilis yung takbo dahil din dun sa noise cancellation feature niya. Testing naman tayo ng range kung ganong kalayo siya bago mag-disconnect. Doon sa may tulay, punta tayo doon. Reset ko lang muna tong trip B. So naka 0.0. Tingnan natin kung ilang meters bago mag-disconnect yung audio namin ni OBR. Salita ka nga. Salita ka, lakasan mo. Andar tayo ng dahan-dahan. Ang gagalaw diyan ka lang. Sige, salita ka lang ng salita. Mag hello ka ng hello. Hello, 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 hello. Ayan, 100 meters. Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. Hello, OBR. Hello, OBR. Hello, OBR. Hello, hello. Ayan, nagpuputol na. Medyo dinig pa rin pero medyo putol-putol na. Ano, medyo parang ano na yung tunog niya, magulo na. So 200 meters. Pero layo no, tingnan nyo. Siguro nasa 150 meters yung pinakamalinaw niya. Pero dahil kami nga ni OBR, kami lang naman dalawa, angkas ko siya, di ko kailangan na sobrang layo ng range. Pero halimbawa, nagmumotor kayong parehas, dapat aware kayo dun sa range niya, na effective range ng intercom to intercom connection. Kinonect ko dito sa may sat-nav ko itong intercom, itong KYV2. Tingnan natin kung maririnig ko yung mga voice prompts. Tingnan natin kung magkasalita siya kapag liliko na kami. Nakamaps ako dito sa may satellite navigation, Google Maps. Yan, liligo na kami, tinan ko magsasalita kung maririnig. Yan, meron lang siyang kalembang, hindi sasalita. Kung mga kalembang lang, baka yung settings ko. So, sinettings ko, play test sound. Yan, nagsasalita siya. Tapos, sasalita nga, OBR? Yan, dinig ko pa rin si OBR. So, pwede kaming nagkausap, tapos marinig ko yung sa navigation. Navigate ulit tayo, pauwi sa amin. Directions, start. Ayan, okay na. Narinig ko na. Sabi niya ay head southeast. So settings lang pala, 600 meters at the roundabout, take the second exit. Doon tayo pinapadaan. Sa may Air Force City kami pinapadaan. Kaya dito na lang tayo duman sa kabila kasi dito yung hindi against the light. So, maganda to kapag nagra-ride kami, nagna-navigation, magkausap kami ni OBR, tapos naririnig ko yung mga voice prompts. Yan, kung limbawa meron kayong spare na helmet, meron available sa kanila na headset kit na pwede nyo install sa kabila yung helmet, tapos ililipat nyo lang yung unit mismo para magamit nyo pa rin kahit marami kayong helmet. Ililink ko yung Shopee link, doon kayo makakabili sa shop nila mismo, flagship store sa Shopee ng Freedcon Philippines. Tapos ang presyo pala nito is nasa 1,800 yung may voucher na, pero ang SRP niya is 2,225. So kung sa Shopee kayo bibili, mas mura. Honestly, mura siya no, sa presyo niya. Pang dalawahan lang kayo. Kasi kung kailangan nyo naman na, bawa, grupo kayo, meron sila mga ibang models na may mga ganong feature. Yung may mesh na connection na pwedeng sabay-sabay magkakausap kahit mga 6 na riders, ganun. Mas mahal nga lang yun, syempre. Ito, para sa amin ni OBR, saktong-sakto to kasi dalawa lang naman kami lagi. Tapos yun nga, ayan, angkas ko lang siya lagi. Mas makapag-usap kami, hindi kami kailangan magsigawan kapag nasa biyahe. Mas masarap yung kwentuhan namin kasi mas magkakaintindihan kami habang bumabiyahe nga. Sa longevity and reliability naman, itetest pa namin to ni OBR. Tapos in the long run, kapag medyo matagal ko na na-upload yung video, pwede kayong magtanong sa akin kung kamusta na siya, kung okay ba, kung wala ba naging problema, wala ako na-encounter na problema. Sasagutin ko kayo, tapos bago ko i-upload to, mag-update ulit ako doon kung kamusta na yung performance niya. Thank you kay Freedcon Philippines sa pagpapatry nitong KYV2 nila na bagong budget meal na intercom system. Okay siya, maganda yung performance so far sa paggamit namin ni OBR ng mga ilang araw na. Dito kasi sa Clark, maraming interference dito, marami dito mga signal tower na ganyan eh. Sa ibang intercoms namin dati, usually nakaranas kami ng interference, pero so far nga dito sa KYV2 wala. Pero yun nga, i-observe pa natin kasi ngayon pa lang namin nagamit ni OBR, mga ilang araw pa lang. So update ko na ulit kayo.